Yang. Hindi matatanggap ni na Shen Qiang ang nangyari. Baka balikan nila tayo para mag-higanti. Katatapos lang ng operasyon ni nanay. Hindi niya kakayanin ang anumang gulo. Huwag kang matakot, nasa ospital tayo. May mga gwardya at doktor dito. Hindi sila makakagawa ng masama. Ako ang bahala sa lahat. Sinabi ko na sa iyo noon pa, huwag mo nang puntahan si Luyang. Ang walang utang na loob na iyon. Pero sadyang matigas ang ulo mo at hindi ka nakinig. Ngayon, heto na ang napala natin. Hindi natin naibigay ang mga isda para kay Boss Luo. Kung mapapako ang kontrata sa loob ng 3 araw, kailangan nating magbayad ng 60 milyong multa. Saan tayo kukuha ng pambayad doon? Tama na. Ano bang ipinagpuputok ng batchi nyo? Hindi ba't may 3 araw pa tayo? Bakit kayo nagmamadali? May sarili akong paraan. Qiang. Ang batang si Luyang na iyon ay hindi matitinag sa pakiusap. Baka hindi siya basta-basta susunod sa atin. Nay, huwag kayong mag-alala. Marami akong paraan para mapayuko siya sa atin. O kaya, babalik ako sa probinsya. At tatawagin ko ang lahat ng mga kamag-anak natin. Araw-araw tayong susugod sa ospital. Hindi ba't katatapos lang maoperahan ng nanay niya? Kailangan niya ng katahimikan para magpahinga, di ba? Gagawa tayo ng gulo sa labas ng kwarto niya araw-araw. Tingnan natin kung paano siya makakampante sa pag-aalaga sa nanay niya. Tingnan natin kung hindi siya bibigay sa atin. Sige, gagawin natin ang eksaktong sinabi nyo. Hindi ba't mahalaga kay Luyang ang kalagayan ng nanay niya? Kaya gagamitin natin ang kahinaang ito para makuha siya sa leeg. Mapipilitan din siyang pumayag na pumalaot sa lalong madaling panahon. Yang. Nitong mga nakaraang araw, dahil sa sakit ko, marami na kayong pinagdaanan ni Xiaowan. Masyado na kayong nahirapan at nagdusa. Patawarin niyo ako, mga anak. Nay, ano ba ang sinasabi niyo? Responsibilidad namin ang alagaan kayo. Magpahinga lang kayo ng mabuti. Ang gumaling kayo agad, ay higit pa sa kahit anong kayamanan. Boss Chen, Luyang, may importante akong sasabihin sa iyo. Kakatanggap ko lang ng isang napakalaking order mula sa itaas. Sa loob ng 3 araw, kailangan ng 2,000 kilo ng dekalidad na wild yellow croaker. Kung kaya mong ibigay ang order na ito, bukod sa presyo sa merkado, dadagdagan ko pa ng 40% ang bayad. Pagkatapos ng transaksyong ito, makakakuha ka ng hindi bababa sa 6 na milyong piso. 6 na milyon. Pagkatapos makihati kinada tao, 3 milyon ang mapupunta sa akin. Kahit matagumpay ang operasyon ni nanay, ang pagpapagaling niya ay mangangailangan pa ng malaking halaga, pati na rin ang pag-aaral ni Xiao Yuan. At ang pagbili ng bahay, lahat yan kailangan ng pera. Kung makukuha natin ang order na ito, at makuha ang 6 na milyon, ang pamilya natin ay sa wakas, makakaahon na sa hirap, at mamumuhay na ng matiwasay. Luyang, ang ganitong pagkakataon, ay parang hulog ng langit na bihira lang dumating. Alam mo rin naman ang kalakaran. Paglipas ng bagyong ito, ang presyo ng yellow croaker ay tiyak na babagsak ng husto. Sa oras na iyon, kung gusto mong kumita ng ganito kalaki, ay mas mahirap pa sa pag-akyat sa langit. Boss Chen, kakatapos lang ng operasyon ng nanay ko. Kailangan niya ng mag-aalaga tungkol sa bagay na ito. Pwede mo ba akong bigyan ng oras para pag-isipan? Sige, hindi kita pipilitin. Tutal, mapanganib pumalaot kapag may bagyo. May 1 araw ka para pag-isipan. Tawagan mo ako kapag nakapag-desisyon ka na. Hihintayin ko ang balita mo. Yang. Anong nangyari? Sabi ni Boss Chen, gusto niya akong papalautin para manghuli ng 2,000 kilong yellow croaker. Bibigyan niya ako ng 6 na milyon. 6 na milyon, malaking pera yan. Pero hindi pa tapos ang bagyo. Masyadong mapanganib pumalaot ngayon. Hindi ko na pwedeng hayaan na ilagay mo ang sarili mo sa panganib. Alam kong mapanganib, kaya sinabi ko sa kanya na pag-iisipan ko muna. Pero alam mo naman, marami pa tayong pagkakagastusan sa hinaharap. Marami pa. Ito na ang pagkakataon para mabago ang kapalaran ng pamilya natin. Pag-iisipan ko pa itong mabuti. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Kahit anong maging desisyon mo, susuportahan kita. Basta lagi mong tatandaan, kaligtasan ang pinakamahalaga. Ang magkakasama ang pamilya natin, ay higit pa sa kahit ano. Boss Qiang, natanong ko na sa shipyard, hindi na magagamit ang barkong ito. Kung ipapa-overhaul natin, ang gagastusin, ay halos kasing halaga na ng pagbili ng bagong barko. Halos pareho lang, masyadong lugi. Buisit. Kasalanan to ng Turretadong Luyang na yun. Kung hindi dahil sa kanya, mawawalan ba ako ng ganito kalaking pera?
Nga pala. Anong sabi ni Lao Pao? Boss Qiang, si Lao Pao, masyadong gaaman. Sabi niya kailangang dagdagan ng bayad, kahit man lang 100,000, bago siya pumayag na sumuong sa bagyo, para pumalaot ulit. Ang kapal ng mukha ng parentadong yun na magpresyo. Nagsasamantala siya sa sitwasyon, ha? Hindi ba siya natatakot na mabasag ang ngipin niya? Boss Qiang, ano sa tingin nyo? Kailangan pa ba nating hanapin si Lao Pao? Maghintay pa tayo. Hindi ako naniniwala na ang gagawang Luyang na yun ay magmamatigas habang buhay. Kapag yumuko na siya at sumunod, aanhin pa natin si Lao Pao. Datao. Oy, Yang, bakit ka nandito? Kamusta ang operasyon ni tita? Wala namang problema, di ba? Naging matagumpay ang operasyon. Kailangan na lang niyang magpahinga at magpagaling. Oh, hindi pa kayo kumakain, di ba? Dinalhan ko kayo. Aba, ayos to ah. Fried rice mula sa kanto ng East Street. Yang, kilalang kilala mo talaga ako. Kumusta ang barko? Wala namang problema, di ba? Huwag kang mag-alala, walang kahit anong aberya. Mukhang bago pa ang barkong ito. Kayang-kaya nito ang malalakas na alon. Luyang. Ano kaya kung bilhin na natin ang barkong ito? Parang hindi pa natag ang loob ko kapag nangungupahan lang. Sa huli, pag-aari pa rin ito ng iba. At saka, para sa ating mga nabubuhay sa dagat, hindi ba't pangarap nating lahat na magkaroon ng sariling barko? Bilhin na natin. Kapag binili natin ang barkong ito, aabot ito ng 6 hanggang 700,000. Dahil doon, mababawasan ng malaki ang ipon ko. Marami pa tayong kailangang pagkagastusan sa bahay. Sa mga susunod na araw. Nga pala, Luyang, nabalitaan mo na ba? Ang hayop na si Shen Qiang, baliw na sa pagmamadali ngayon. Balita ko, may pinirmahan siyang kontratang de peligro. Kailangan niyang makahanap ng taong papalaot sa loob ng 2 araw. Kapag hindi siya nakapag-deliver ng isda, yung multa niya sa kontrata, tiyak na butas ang bulsa niya at mawawalan siya ng lahat. Ako. Xiaowan. Inaalagaan mo ako sa araw. At sa gabi naman, sinusundo mo pa si Xiao Yuan sa eskwelahan. Salamat sa lahat ng paghihirap mo. Nay, pamilya po tayo. Ang pag-aalaga sa inyo ay tungkulin ko po. Hindi po ito mahirap para sa akin. Matandang ginang, tingnan nyo, nandito lang pala sila. Kailangan nyo kaming pakinggan at bigyan ng katarungan. Hustisya lang ang hinihingi namin. Tia, bakit nandito na naman kayo? Nasa loob po kayo ng ward. Kailangang magpahinga ng nanay ko. Hindi kayo pwedeng gumawa ng gulo rito. Pinsan, isinama ko ang matanda ngayon, para maliwanagan kayo sa katotohanan. Yung pinalaki mong anak na si Luyang, ay isa pa lang, walang utang na loob at traidor. Noong una, kaming mga Shen, kung paano namin kayo tinulungan, ganito ba ang igaganti nyo, sa amin? Asawa ni Lu, tawagin mo agad si Luyang dito. Bilang nakatatanda sa kanya, kailangan ko siyang turuan ng leksyon ngayon. Ang taong iyan na walang utang na loob. Kuya, huwag po, walang ginawang masama si Luyang. Huwag niyo na po siyang pahirapan. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Walang ginawang masama, kung hindi dahil kay Shen Qiang noon, na may mabuting loob na isinama siya sa pagpalaot, at binigyan siya ng ikabubuhay. Sa tingin niyo ba mararating niya ang kinalalagyan niya ngayon? Ngayong gipit na si Shen Qiang, at kailangang magbayad ng 60 milyong multa. Siya pa itong may ganang magtago at tumangging tumulong. Ikaw, bilang isang ina, paano nyo ba pinalaki ang batang yan? Totoo yan. Itong si Luyang, pinapatay niya kami sa gipit. Kung hindi siya susunod ng maayos, at pumalaot para mangisda, araw-araw kaming manggugulo rito, para hindi kayo magkaroon ng kahit isang araw ng kapayapaan. Grabe naman, iyon pala, ang pamilyang yan, ay mga walang utang na loob. Tinulungan na nga sila ng iba, ngayong may problema na yung tao, nagtatago pa sila at ayaw tumulong. Sobra na yan, kaya pala sila, sinusugod dito, karma na nila yan, kalokohan, binabaligtad nyo ang katotohanan, malinaw na noong una, hindi tumupad sa usapan si Shen Qiang, ninakaw niya ang pinaghirapang pera ni Luyang, kailangan ni nanay ang pambayad sa operasyon. Pero hinayaan niya lang kaming magdusa. Napilitan lang din si Luyang na makipagsapalaran ng mag-isa. Hindi pa lumilipas ang bagyo ngayon. Kamatayan ang kakaharapin sa laot. Bakit ang tindi ng mga puso nyo? Pinapapunta nyo siya sa bingit ng kamatayan. Hala,
Ganoon pala ang nangyari. Sila pala itong unang naging balasubes. Ninakawan nila ng perang pampagamot. Kung ganoon, ang mga taong ito ay talagang sumusobra na. Sila na nga ang may kasalanan. Nagagawa pa nilang manggulo rito sa ospital. Wala silang konsensya. Manahimik ka. Wala kang karapatang makisawsaw dito. Tinuturuan lang namin ang sarili naming kamag-anak. Wala kang pakialam. Bilang isang estranghero. Tama. Ano naman kung bumagyo sa laot? Utang yan ni Luyang. Kay Shen Qiang. Tatapatan ko na kayo ngayon. Kapag hindi pumayag si Luyang na pumalaot, hindi kami aalis dito. Tingnan natin kung sino ang unang susuko. Nay. Nay, ayos lang po ba kayo? Anong ginagawa nyo rito? Tigilan nyo yan. Luyang. Luyang, salamat at dumating ka na. Sobra na ang ginagawa nila. Muntik na nilang mapahamak si nanay sa galit. Nay. Xiaowan, huwag kang matakot. Narito na ako. Wala nang makakaapi sa inyo. Luyang, tamang-tama ang dating mo. Kailangan namin ng malinaw na sagot ngayon. Papalaot ka ba para kay Shen Qiang o hindi? Huwag mo kaming piliting gawin ang lahat. Ito ang tatandaan nyo. Ako, si Luyang, hinding-hindi, sa buong buhay ko, magpapatakbo ng barko para kay Shen Qiang. O itataya ang buhay ko para sa kanya. Malinaw ba? Ikaw, napakawalang utang na loob mo. Kung hindi dahil sa pagtulong ni Shen Qiang sa pangingisda, wala ka sa kinalalagyan mo ngayon. Hindi ka sana kumikita, para pampagamot sa nanay mo. Batang Lu. Bakit wala kang modo? Kung hindi lang dahil sa kabutihan ni Qiangzi noon, kung hindi dahil sa walang utang na loob. Noon, si Shen Qiang mismo ang nangako. Nangako siyang maghahati tayo sa kita ng patas. Pero anong nangyari? Itinaya ko ang buhay ko sa dagat. Kumita siya ng 6 na milyon dahil sa akin. Pero binigyan lang niya ako ng 100,000. Kahit pambayad sa operasyon ni nanay, ayaw niyang magpahiram. Anong karapatan ninyong pangaralan ako? Kayong mga Lu, tingnan niyo ang anak niyo. Ganyan ba siya makipag-usap sa mga nakatatanda? Wala na talagang respeto at kinatatakutan. Alam niyo palang nakatatanda kayo. Pero hindi niyo muna inalam ang katotohanan. Pumunta pa kayo rito para maging tagapagsalita ng iba, para apihin ang pamilya namin. Siguradong marami kayong nakuha mula sa pamilya Shen. Kaya kayo nandito, no? Tumigil na kayo sa pag-aaway. Ospital ito, lugar ito para magpahinga ang mga pasyente. Hindi ito palengke, dahil hindi naman kayo kamag-anak ng pasyente. Umalis na kayo agad. Kung hindi, tatawag ako ng security. Sige. Luyang, humanda ka sa akin. Hindi pa tayo tapos. Dr. Shu, salamat po, wala yon. Pero ang nanay mo, katatapos lang ng operasyon niya, bawal na bawal sa kanya ang ma-stress o magalit. Mas mabuting gumawa ka ng paraan, para hindi na manggulo ang mga taong yun, dahil maaapektuhan ang paggaling niya. Shen Qiang. Ikaw ang nagtulak sa akin dito. Nay. Ayos na po ang lahat. Huwag na po kayong magalit. Magpahinga na po kayo ng mabuti. Baka lumala pa ang pakiramdam nyo. Yang Pabigat lang si nanay sa iyo. Kung wala lang ako, hindi mo kailangang magtiis ng ganitong kaapihan. Nay, hindi po totoo yan. Huwag na po kayong mag-isip ng kung ano-ano. Nandito ako. Hinding-hindi ko nahahayaang guluhin pa nila kayo. Datao. Ayusin mong mabuti ang barko. Maghanda ng sapat na supply at crudo para sa pagpalaot. Yang Zi, ikaw, desidido ka na bang pumalaot? Akala ko kapag nagparaya ako, magiging tahimik ang buhay ng pamilya natin. Pero hindi ko inakalang sina Shen Qiang. Magagawa kaming bantaan ng ganito. Dahil ganyan ang gusto nila. Huwag nila akong sisihin kung maging malupit ako. Bukas, aalis tayo sa tamang oras. Sige, Yang Zi, hihintayin ka namin. Yang, sigurado ka na ba talaga? Nakapagdesisyon na ako. Hindi titigil si Shen Qiang ng ganoon lang. Kailangan niyang maramdaman ang sakit, para matauhan siya at matuto ng leksyon. At tama ang sinabi ni Boss Chen. Pagkatapos ng bagyo, babagsak ang presyo ng malalaking dilaw na isda. Ito ay isang bihirang pagkakataon. Basta't magtagumpay tayo, ang buong pamilya natin ay magkakaroon na ng matiwasay at masayang buhay. Kaya gawin mo na ang dapat mong gawin. Nandito naman ako para sa pamilya. Ako na ang bahala kay nanay at kay Xiao Yuan. Pagdating ng oras, kailangan mong bumalik ng ligtas. Pangako, babalik ako. Hintayin mo ako. Ano? Nay, ang batang Luyang na yun, naglakas loob na palayasin kayo. Talagang sumusobra na siya. Totoo yan.
Ang walang utang na loob na yan. Wala man lang siyang respeto. Sa harap pa ng maraming tao, binastos niya kami ng asawa ko. Xiao Qiang, kailangan mo siyang turuan ng leksyon. Huwag mong hayaang maging masyadong mayabang yan. Alam ko na po, Nay. Maghahanap ako ng taong re-resback sa kanya. Boss Qiang. Ang order ni Manager Luo, bukas na ang huling deadline. Ngayong ayaw pumalaot ni Luyang. Anong gagawin natin? Bakit ka natataranta? Kung wala si Luyang, hindi ba't nandyan pa si Lao Pao? Sige, tawagin mo si Lao Pao para sa akin. Kahit magkano, ibibigay ko sa kanya. Basta't papayag siyang pumalaot. Pero Boss Qiang, sira-sira na ang mga barko natin. Kahit pumayag pa si Lao Pao, hindi rin tayo makakapalaot. Gunggong, pumunta ka sa gawaan ng barko ngayon din. Noong nakaraan, masyado lang luma ang barko. Kaya nabigyan ng pagkakataon ng basurang si Luyang. Ngayon, uupa ako ng 5 bagong barko. Hindi ako naniniwalang wala tayong mahuhuling isda. Hindi ko ba siya kaya? Yang. Ang nabigasyon. Ang radar. Ang sistema ng gasolina. Na-check na ang lahat. Walang problema. Kuya Yang. Puno na ang bodega. Ang mga lambat. Ang mga lubid. Kumpleto na pati ang first aid kit. Handa na tayong umalis anumang oras. I-check nyo ulit ang katawan ng barko. Ang pupuntahan natin ngayon ay medyo malayo. Ligtas dapat ang lahat. Sige. Ang cute. Saan galing ang 5 barkong yan? Iyan ba ang cutie na si Shen Qiang? Nagrenta talaga siya ng 5 barko. Masama ito. Mukhang tayo ang pakay nila. Luyang. Ikaw na walang utang na loob. Kung maglalakas loob kang pumalaot, babanggain ko ang barko mo, at palulubugin ko ito agad, para ay pack-in ka sa mga isda. Walang duda. Hoy, Lu. Kung matapang ka, subukan mong maglayag. Shen Qiang, kung gusto mong lumaban, gawin na natin ngayon. Huwag mo nang hintayin na makapalaot pa ako. Gaya noong nakaraan, hindi mo na naman ako mahahabol. Todo iyak ka na naman sa inis. Ang cute mo. Akala mo ba hindi ko kaya? Oh, sige, subukan mo. Akala mo ba wala akong alam? Kailangan mong mag-deliver ng mga huli ngayong araw, di ba? May gana ka pang banggain ako. Kapag naantala ang delivery, 60 milyong multa sa kontrata. Kaya mo bang bayaran yan? Matapang ka talaga, Luyang. Tandaan mo to. Kapag naglakas loob kang pumalaot ngayong araw, hahabulin kita kahit sa dulo ng mundo. Sisiguraduhin kong hindi ka na makakabalik sa pantalan. Tara na. Yang. Tutuloy pa ba tayo sa pagpalaot? 5 barko yun. Ah, tama, Kuya Yang. Yung lalaking yun, si Shen Qiang. Talagang sumama pa sa pagpalaot. Mukhang, itinataya na niya ang buhay niya. Huwag kayong matakot. Ang pangingisda sa dagat, hindi lang nadadaan sa dami ng barko. Alam ko ang ginagawa ko. Alis na tayo. Ngayon, talagang, itinaya ko na ang lahat, pati buhay ko. Makakahanap ka ba talaga ng mga large yellow croaker? Bakit ka ba nagmamadali? May bagyo ngayon. Ang mga large yellow croaker, matagal na silang nagtatago sa malalim na dagat para umiwas sa panganib. Hindi sila ganoon kadaling hanapin. Hoy, cute na bata. Kung hindi ka sigurado, dapat sinabi mo na agad sa akin. Itong 5 barko ko, ang upa, ang crudo, ang mga tauhan, lahat yan, ginastusan ko ng malaki. Kapag hindi ka nakahanap ng isda, patay tayong lahat. Boss Qiang, yung lalaking si Luyang, totoong pumalaot na nga, papunta na sila sa gawing malalim na dagat. Anong gagawin natin? Gusto mo bang magpadala tayo ng 2 barko para harangin siya, para maturuan siya ng leksyon? Teka lang. Huwag kang magmadali, Boss Qiang. Mas kabisado ni Luyang ang bahaging ito ng dagat kaysa sa atin. Naglakas loob siyang sumugal sa gitna ng panganib. Baka nga makahanap siya ng mga large yellow croaker. Dahil dyan, kung saan siya pupunta, doon din tayo. Kapag nahanap na ang mga isda, hindi pa huli ang lahat para resbakan siya. Ang talino nyo talaga, Boss Qiang. Buntot lang tayo sa kanya, at tayo ang makikinabang sa huli. Luyang, sa pagkakataong ito, tingnan ko lang kung saan ka tatakas. Yang, ang direksyon ng hangin ay nasa 130 grado. Ang taas ng alon ay nasa level 8. Napakalakas ng agos sa kaliwang bahagi. Kanan, 10 grado. Iwasan ang mga naglalakihang alon sa harap. Yang,
Bakit tayo napunta rito? Liblib at delikado ang bahaging ito ng dagat. Maraming mga nakatagong bato. Magulo ang agos ng tubig. Wala pang nang-ahas na mga isda rito. Noong bata pa ako, sama-sama na ako sa mga barkong pang-isda sa malalayong dagat. Nagawin na ako rito minsan noon. Dito ang pugad ng mga large yellow croaker. Isang tagong palaisdaan para sa kanilang paglipat tuwing taglamig. Ang temperatura ng tubig, at ang agos ay saktong-sakto lang. Malayo nga lang ang biyahe, at delikado rin. Walang nangangahas na pumunta rito. Ang galing. Kuya Luyang, tingnan nyo bilis. Mga large yellow croaker nga, puno ng large yellow croaker. Bilis. Hilahin na ang lambat. Bilis.